Demolition job kay Ferdinand Martin Romualdez. Ito daw ho'y binuo at ginawa para sirain ang kanyang pangalan at kredibilidad. Lalo pat siya'y haharap kuno dito sa ICI o sa pagdinig ng Independent Commission on Infrastructure ngayong Oktubre 14. Demolition? Kailangan pa bang i-demolish ang isang taong kagaya ni Tambaluslos? Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta po kayo? Pasensya na ho, ilang araw tayo hindi nagkaniig, nung isang araw ako po ay galing sa Baler at huwag kayong mag-alala, akin din pong idudugtong dito po sa episode natin ito, yung akin pong kaunting komentaryo tungkol po dito. At ayusin lamang ho natin. Maganda ang Baler, talaga naman ho nakakainganyo. At napilitan ho kong umuwi doon sapagkat ako po'y nagkasakit. Wala hong mag-aasikaso sa akin dito sa Maynila at doon sa Santo Tomas, Batangas dahil ang akin pong mag-ina ay nandoon sa Baler. Nakakatuwa dahil kinabukasan, pangalawang araw ko doon, Martes ako dumating doon dahil I was really chilling. Kasi talaga nag-chill na ho ako nung Martes. Miyerkules ng madaling araw. Di pala. Huwebes ng madaling araw. Yun na. Talaga hong kuwan. Pinilit namin makarating doon sa tabing dagat. Doon sa may Sabang Beach. Yung Sabang Beach, napakahabang dagat po niyan. Diyan po sa bayan ng Baler. At meron ho kasi yung area na nandun yung mga malalaking building, mga hotel, etc. Ay dito kami sa dating public beach. Yan. Pero sako pa rin po ng Sabang yan. Sa may bahagi po ng Camp Ravena. Ito ho yung kampo ng Philippine National Police, provincial office na dyan po sa lalawigan po ng Aurora. Yan. Marami na rin pong mga attraction, marami na rin mga kainan, lugar na po pwedeng tambayan habang kayo ay nandoon. Ako, napakasarap. Noon lang huli ako nakalanghap ng sariwang hangin na nagpaluwag sa akin ng hininga. Totoo po yun. Kasi hirap na hirap ako dahil sa ubo. Wala namang sipon. Ubo talaga, nagpasakit ng aking lalamunan at naging dahilan ng aking trangkaso. Doon nag-umpisa. But anyway, ayan. Idudugtong po natin yan dito po. Samantala, meron na namang pinaiingay itong Tambaluslos na si Ferdinand Martin Romualdez. Talagang napakalaki ng bilib nito sa kanyang sarili, At kumbaga man ay huli na, ay talagang hindi pa rin umaamin. Tinuturo na siya ng lahat ng mga tao, ayaw pa rin talagang umamin. Unfortunately, others just maintain their peace and quiet. Ganun na lang ginawa ng iba kasi ayaw nilang sila'y balikan. Sapagkat kahit na wala na sa pwesto bilang Speaker of the House, itong si Martin Romualdez, siya pa rin po nasusunod doon. Oo. Itong si Faustino D. III ng Isabela, dami lang ho yan. Siya po isang puppet na inilagay lamang dyan ng mga Marcos para sila ang kunwari ay mawala doon sa pwesto, para kunwari ay hindi sila swapang sa kapangyarihan, pero yan ay katarantaduhan. Ang sabi, meron daw demolition job at sinisiraan. Ito pong si Martin Romualdez dahil po doon sa mga usapin ng Farm to Market Road, doon po sa lalawigan ng Leyte. Kung saan ay congressman doon si Martin Romualdez. Ang sabi ng DA ay wala. Ay natural. Sapagkat delikado siya sa presidente pagka sinabi niya. Natural, walang problema, walang depekto, walang ghost project pagdating ho dyan sa mga usapin ng farm to market roads. Dyan ho sa bahaging yan.
Walang ghost project, wala ding substandard na project sa Leyte. Sabi ng Department of Agriculture. Mario Josep naman. Natural, si Puno ang nagsasalita eh. Isang matandang congressman na traditional politician, trapo. Siya yung nagsasalita eh. Natural, kaibigan ito ng mga Romualdez. Kaya pinipilit nilang pagtakpan. Oktubre 14, haharap daw si Martin Romualdez dito sa ICI. Pero alam nating lahat, yan ho'y pakulo na lang, palabas na lang yan. Yan ho'y moro-moro, sarsuela, etc. At sa madaling sabi, yan ho ay kasinungalingan. Ang totoo lang doon ay haharap siya, pupunta siya sa ICI. Hanggat hindi isinasa publiko ang pagtatanong at investigasyon. Kaya lang, syempre, sa publiko man yan, alam na nila kung anong gagawin. Nag-usap-usap na yan eh. Bobolahin na naman ng taong bayan, lolokohin. Para tayong isang bagay ang nakakabwisit na bilang isang Pilipino, na ganito na lang tayo. Ginagago. Ganun na lang. Pinagtatawanan na lang nila tayo. Sapagkat, naman, di ba? Marami na akong pera, kayo wala, daldal kayo ng daldal. Siguro, it is about time na kailangan ay talagang meron hong masampulan, may makulong. Pero paano? Sino? Kanino? Diba? Dahil alam naman natin eh, na muro-muro lahat ng ito eh. Martin Romualdez, kukulong mo. Kakasuhan mo. Saan mo kakasuhan? Ay, oo, pwede. Pwedeng kasuhan yan sa ombudsman. Sasampahan mo ng kaso? Ako, ay masayang-masaya sigurado mga tao dyan. Bakit? Ay siyempre, unang kaso hahawakan ni Boyeng Rimulya bilang ombudsman. Abogado na sana'y magtatanggol sa mga mamamayan. Pero pagtatakpan, siyempre, yun ang kanyang magiging papel dyan. Kaya, sayang hindi natuloy, walang nangyari nung linggo. Meron pa rin protesta ngayon, tigil pasada, 3 araw daw ang ating mga transport sector. Hindi natin alam kung totoo ba na meron, kaya ba nila. So, which unfortunately, ay wala. Palpak. It's a failure. Sapagkat wala pa rin eh. Siguro nga dahil tamad na ang Pilipino. Ayaw na ng gulo o kung ano man. Yung mga doon siguro, nakisimpatya na lang, nakisama. Pero yung pakikipaglaban na kagaya nung araw, wala na ho yung gano'n. Wala na. Mangilan-ngilan na lang. And which may not count anymore. Kasi, syempre, tatawanan na lang nito mga demonyo sa Malacanang at mga buaya dito sa mababang kapulungan at sa Senado. Sana, sana'y magising. Nasa inyo na, again wala na tayong ibang po pwedeng gawin, kundi maghintay ng 2028 at huwag nang maligaw pang muli. Kaya ba ninyo? Kaya nyo ba? Baka pagdating ng 2028 elections, matapala na naman kayo ng salapi. Dahil naghirap kayo ng 2 taon. Hindi matatapos ito. Kung hindi mag-uumpisa sa atin mga kababayan. Mga kaibigan. This will never end if we're not gonna start. Di ba? This will never end until we're going to stop taking their money or actually taking their bait na pera din naman natin, binibigay sa atin. So, but that's it. Kailangan na lang natin maghintay. Maghintay.
Parang gusto kong umiyak sa sitwasyon natin ngayon. Dahil harap-harapan ang pambababoy nitong mga demonyo na ito. Harap-harapan tayong binababoy ng administrasyong Marcos. Pero kailangan natin lumaban. Kailangan natin tumindig. Kailangan nating mabuhay para sa ating pamilya. Maraming salamat. Sumayin niyo isa na namang episode ng Dagundong at lahat po ito'y para sa inyo. Pagpalain po tayong lagi ng buong may kapal. Huwag natin kalilimutan, ilagay natin ang Panginoon sa ating mga sarili, manalangin, magpasalamat. Araw-araw, lalo na sa tuwing tayo gigising. Magpasalamat sa maghapong biyaya at mga pagsubok bago tayo matulog. Dahil wala na tayong ibang kakampi, kundi ang Panginoon Diyos. Ating alamin na lang, hintayin kung saan niya tayo dadalhin. Again, salamat. Hindi tayo titigil. Patuloy tayo magpaparinig at magpapahayag ng ating mga opinyon at damdamin upang ano't anuman ang mga magtutulog-tulugan o nagtutulog-tulugan ay ating gisingin sa pamamagitan ng maingay na Dagundong. Dagundong, 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 dagundong.